Magandang umaga po sa ating lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. At para lang to sa mga friends ko, inuulit ko. Paulit-ulit na may mga nagtatanong kasi sa akin ba't hindi na daw rin makita ang live ko. Kasi hindi ko po kayo sila friend. Puno na po ang aking friends list. Nakarating na naman ng 5,000. At ako po ay maingat din. Pasensya na po pag hindi ko po kayo personal na kilala, hindi pa tayo nagkikita ay hindi na po ako ngayon nagtatanggap ng mga friend request kasi nadala na po ako doon sa mga tao na hindi ko naman kilala kung makaasta ay parang pag-aari ako o kaya grabe kong makabanat. Ngayong umaga lang meron sa akin nag-message. Kasi kahit naman hindi kayo friend, pwede mo akong i-message eh. Ah, ako daw, buksan ko na daw yung aking comment kasi hindi daw sila makakomment dahil dahil sila daw ay hindi ko friends. Kaya para daw masit ako, masabi nila kung ano sa loobin nila na mali ako. Parang ganun. Parang gusto ako maging friend para awayin ako. Mga ganun. Pero sa live po talagang wala tayong magagawa. Pag hindi kita friend, hindi mo ito manonood ng live. Kaya doon na lang po kayo after this, isi-share ko na lang po ito, then public. Kasi ganun ang nangyayari. Pag natapos yung live, pwede mo nang palitan yung setting. Pero pag magla-live ka pa lang, hindi mo pwedeng palitan ng setting. Talagang sa friends lang. Pero pag mag-live ay tawag nito, ah, pwede mo na siyang palitan after the live. At ang isa pa po kasing nangyari sa akin ngayon, ako po ay na shadow ban. Ano ba ibig sabihin ng shadow ban? Dahil po siguro maraming hindi natutuwa sa mga sinasabi ko. Ako ay maraming nire-report ako ng kung ano-ano. Ganun po pag maraming nagre-report sa'yo at nakita naman ng Facebook na wala ka namang ginagawang kasalanan, isa shadow ban ka na lang. Ibababa ka sa priority ng ibinabato sa inyo. So, hindi nyo ako makikita sa inyong mga line feeds, ang mga post ko. Kailangan hanapin nyo ako. Ganun, ang technique po dito, doon sa mga gusto akong makilagi pa rin makikita, hanapin nyo po ako, Antonio P. Contreras, tapos i-like nyo po ang aking post o kaya ang live ko. I-like nyo, mag-engage kayo para bato sa inyo ang aking mga posts. Kasi ganun na po ngayon eh. Yun ang panlaban sa shadow ban eh. Kung gusto niyo akong mahanap, galugarin niyo ako. Ganun na lang po. Kasi hindi na po kayong basta-basta na lang dadaan sa inyong feed. Kailangan pong hanapin niyo ako or kaya pag nahanap niyo ako, engage my post. That means like, share, mag-comment ka. Eh, yung problema, hindi makakomment eh. Yun nga ang problema, hindi makakomment dahil hindi ko friend. Pero i-like mo na lang kasi pwede naman mag-like, pwede mo namang i-share para para hindi ako para nakikita mo na ako. Pag ganun, maano ng algorithm na uy, ano pala to si Prof pala. O siya sige, ibabato na yan sa'yo. Yun po. Kasi wala tayong magagawa. Katulad nito, ako ay nasita na naman ng Facebook ng isang araw. Di ba kwento ko sa inyo na meron akong shinare na material na fake news. Hindi naman dahil sa gusto kong i-share yung fake, kundi para punahin na fake ito. At ang Facebook, sabi, ay nag-share ako ng fake news. Samantalang kaya ko lang naman shinare yung material ay dahil para tawagin ng pansin na ito ay peke. May anyway, rule yan nila eh, nakikigamit ng tayo, wala naman tayong bayad dito, hindi naman tayo sinisingil. So siguro eh yun that's what the price we have to pay. So tsaka-tsaga na lang po, gawin nyo na lang po eh, sundan nyo na lang po ako, follow me, and then like my posts para kayo po ay hindi na para mababasa nyo yung mga posts ko. Anyway, so kasi pansin nyo kapag nilalike ang mga post ko, maging ito man ay video, maging ito man ay ay sa tawag nito, sa post sa Facebook, eh, babatuhan kayo ng babatuhan ng message ko, ng mga post ko in the future. Liking is engaging. So, I mean, sasabihin, malalaman ng algorithm, oh, ito, kailang padalan to. No? I-alert na may post ng sino, Professor Contreras. So, ngayong araw na ito, pag-usapan natin ng giyera sa Middle East. Medyo, nakakapagod na. Sabi ko nga sa'yo, nakakasawa na puro impeachment na pinag-uusapan natin. Although nakakatuwa, 'di ba? Nakakatuwa. Ibang giyera naman ang naranasan natin sa ngayon. Marites lang tayo. Nagkakagulo na pala yung mga DDS ngayon, 'di ba? Meron na pala silang labanan ng team tungkol sa law. Nakakaano nito, napaka-petty. Ano yung labanan nila ay depende kung sinong kinakasama. Doon ba sa kinakasama o doon sa girlfriend?
Parang ganun. Parang ano ba yan? Tapos meron pa mga issue na may isa daw na kumuha ng picture ng private parts ni dating Pangulong Duterte. So ganun ang pinag-aawayan nila. So ibang giyera yan, hindi yan ang ating pag-uusapan, although masaya din pag-usapan. Pero ang giyera na pag-usapan natin, yung tunay na giyera nangyayari ngayon sa Iran at saka sa Amerika. Kasi alam naman natin, ang Iran at ang Israel ay merong bangayan. Nagbobombahan na sila ng missile. Ang nauna naman kasi ang Israel, tapos pangganti lang daw yun ng Israel, at ang Iran naman ay gumante, nagkakagulo na sila. May mga kababayan po tayong naandun na iipit. Ang Amerika, dahil nakikita nila nakakampi well, ang Amerika under Trump wanted to intervene, 'di ba? Gusto niyang maging tagapayapa. Kaya gusto niyang patigilan ng Iran sa pagkakaroon ng nuclear armaments kasi yun naman ang demand ng Israel at nagpapatulong ng Israel sa Amerika. Ngayon, ang Amerika sa halip na mamagitan ay binomba ang Iran. Tatlong lugar na mayroong nuclear facility ay binomba ng Amerika nung isang araw. Kahapon yata yun. So nagkakagulo na sa Middle East. Ano bang interest natin dito? Alam mo, noon pa man, matagal na ako nagpo-post tungkol kay Donald Trump. At lagi sinasabi ng mga tao, ano bang pakialam naman natin kay Donald Trump? Anong kinalaman ng Pilipinas dyan? O ito ngayon ng example. Yung ginagawa ni Donald Trump na kawalang hiyaan at kabalbalan, na basta na lang siya bobomba ng ganun sa Iran nang walang pahintulot ng Congress nila, is almost an act of declaration of war. 'Di ba? Ay may epekto sa atin. Ngayong araw na to, you know, na isinara na ng Iran ang Strait of Hormuz at yung Strait of Hormuz do dumadaan ang maraming mga ano yung tanker ng oil mula sa Middle East o di tataas na naman ang presyo nung pang ang hindi pa nagigera tumataas ang presyo ng gas ngayon pa uli na meron na almost like 10 to 20% ng oil supply ng buong mundo ay galing dumadaan sa Hormuz Strait. Ay di wala na. Tataas ang presyo ng gasolina at at krudo at kapag tumaas ang presyo niyan tataas ang lahat. Nung isang linggo hindi pa nga nabobomba, may anunsyo na 'di ba na ngayon tataas ang presyo ng gas. Eh ngayon na binomba na yan, mga susunod na araw hindi na yan bababa. I tell you. So, kapag kapag ngayong mundo konektado na kung ano nangyayari sa ibang lugar, apektado tayo. So yun ang point dito. At marami tayong mga kapatid na sa Middle East. Hindi lamang sa Israel, hindi lamang sa Iran. Kapag nagkagulo diyan, magkakadamayan yan. 'Di ba? Ah, at at dito, makikita natin na marami talaga mga kabalintunan ang nangyayari. Ano? Kasi nung ito talaga mga DDS sa totoo lang. Kayo mga diehard Duterte supporters, minsan talaga hindi mo maintindihan na kapag masyado kang baliw na baliw sa pag-aanito at pagdadamba na pagsasamba nyo sa isang tao. Noong tungkol sa China, galit na galit kayo sa Pangulong Marcos dahil nakikipagmatigasan sa China. At maging noon lang si Presidente pa ang Duterte pa ang presidente, galit kayo sa mga kritiko niya regarding sa kanyang posisyon sa China. Kasi sabi niyo, takot kayong gerahin tayo ng China. Kayo takot sa gera, maingat. Pero ngayon, napapansin ko, karamihan sa mga nag natutuwa na binomba ng Amerika ang Iran ay mga diehard Duterte supporter. Sabi ko nga, hindi naman lahat ah. Kailan pansin mo yung mga taong takot sa giyera at gigirahin tayo ng China. Kaya dapat daw wag nating awayin ng China. Lumayo tayo sa Amerika. Ito naman yung tuwan-tuwa na binomba ni Trump ang Iran. So minsan talaga iisipin mo ang kapag ikaw ay bulag na tagapanalig, nalilimutan mo na ang sarili mong isip. Nawawalan ka na ng sariling isip. Kasi doon ka na lang so kung saan yung convenient yung tao. Para katulad yan sa Amerika. Yung mga tao maka-Trump, kaya nila ibinoto si Trump kasi sabi ni Trump ng kampanya, I will end all wars. Di ba yun ang sabi niya? Ang mga Democrats daw mahilig pumunta ng gera. Pag daw si Harris ang manalo, makikipaggera. Ngayon siya daw, he will end all wars. And yet, look at where we are right now. He started a war. You know? So, yun yung point dito. Paano ka sabi niya sa statement na Trump, parang sira ulo, ano? Binomba niyang Iran para magkaroon ng peace. Hindi nila naintindihan ang ideolohiya ng isang ng Iranian society. Malalim ang ugat ng anti-Western ng mga yan.
Kaya nga nila pinabagsak ang Ayatollah, ang Shah of Iran noon, yung kanilang dating ruler na napaka-authoritarian at ipinalitan nila ng isang Islamic Republic dahil matindi ang kanilang pagka-anti-Western. Tapos babanatan mo ng ganyan. Lalong that is they're going to dig in further deep into their sentiments of being under assault. Hindi madadala. Tapos yan, kakampihan na yan ng Russia, kakampihan na yan ng China. O di wala na. Hindi ko pa naman sinasabing World War III na. Malayo pa mangyari yon. Kasi ako ang analysis ko dyan, ang World War III, ang Russia, may sarili siyang giyera sa Ukraine eh. May sarili siyang, may sarili siyang, ano eh, sarili siyang gulo na tinitingnan. So, hindi yan makikisawsaw. Makikisasalita lang yan. Ang China naman ayaw masirang ekonomiya kaya hindi yan makikipaggera. Okay? So, pero ito, may epekto to sa ating buhay. Unang-unang naapektuhan nito yung mga Filipinos natin na andoon sa Israel at naandoon sa Middle East. Una na yun sa Israel mismo, sa Iran. Bagamat kakaunti yung mga Pilipino sa Iran, marami sa Israel, mga libo-libo din yan. Walang trabaho yung mga apektado ang mga buhay ng mga yan. Lalo na tayo nang ini-export natin, hindi produkto kundi tao. At napakadami ng ating mga manggagawa nasa Saudi Arabia, nasa Syria, nasa Dubai, nasa United Arab Emirates, nasa Oman, nasa Qatar. Lahat yung mga yan maapektuhan ng nangyayaring kaguluhan. So ang mga remittances niyan, pag nawalan niya ng mga trabaho, uuwi ang mga yan ng luhaan at pati ang pamilya nila luhaan. So yun yung sinasabi ko na yung mga tao dati, laging sinasabi sa akin, ano ka nang pakialam mo sa nangyayari sa Amerika? Bakit pa galit na galit ka kay Trump? Di ba? Parang hindi natin problema yan. Tapos ito ngayon, nakakatawa pang isa nito, ito naman si Sara Duterte. Babanat na wala naman daw ginagawang gobyerno, parang walang plano, walang handa, hindi na nakahanda. Parang teka muna, parang minsan iisipin mo, saan ba nanggagaling itong aling ito? Parang anong gusto niyo, anong planong kailangan mong gawin? Lahat naman ng bansa sa buong mundo maapektuhan eh. And I don't think that we need to come up with a statement that is from the president. Naglumabas na ng statement ng Department of Foreign Affairs. Let it be that regarding sa nangyari sa giyera. Tutulong tayo sa mga repatriation ng ating mga kababayan. At I'm sure naman pag yan umuwi dito, may plano yung mga yan regarding employment. Yan ay antimanong nangyayari naman. In the past, may mga kaguluhan sa Middle East o sa ibang lugar na mayroong mga na-repatriate ng mga Pilipino. May plano dyan ng gobyerno. Anong gustong sabihin ni? Parang ang dali din sabihin ni Sara Duterte, walang plano, walang comprehensive na plano sa giyera. Parang in the first place, that every government will have to have some contingency plan on this matter. And I don't think this government doesn't have that. It has. Ang tanong yung parang namumuliti ka pa, ginagawa pang pagka-oportunidad yung giyera sa Middle East para batikusin ang pamahalaan na parang may pagkukulang. Di ba? Inaasistihan naman yung mga tao. Mga Pilipino ang ayaw umuwi. Yung iba, matitikas ang ulo. Ang gagawin mo doon, na lang naman puwersahin mo yun. Pero I'm sure naman kapag yung mga yan ay mag-decide na uuwi, gagawa ng paraan ng gobyerno. Kahit sinong gobyerno, gobyerno man yan dati ni Duterte, gobyerno man yan ni Marcos ngayon, o gobyerno man ni Sara Duterte kung manalo siya, kung sakaling hindi siya ma-impeach. Lahat yan gagawa ng paraan, hindi nila pababayaan ng mamamayan natin na naiipit sa giyera. You don't have to articulate that. That is common sense. Ang problema dito sa alin na ito, parang pansin ko puno-puno siya ngayon kung ano man sinasabi. Ito namang media, kada salita, pinapatulan. Lahat na lang, di ba? Parang lahat na lang pinuna. Ay kasi gusto nga niyang, I'm sure, I think Sara Duterte is trying to deflect the attention away from the impeachment. At ito pa ngayon, may isang panglinya na naman ng mga DDS. Ito ako natatawa. Anong gagawin ba? Lang maunahin pa yung impeachment yan. Gigera na sa Middle East. Na parang, teka muna, magkaibang issue yun. Ibig sabihin, titigilan natin ang ating mundo. Hindi na tayo magpapakulong ng mga corrupt. Hindi na tayo mag-iimbestiga dahil may gera sa Middle East. Hindi ba na kaya ng gobyerno magkaroon ng multitasking? Yun naman talaga trabaho ng gobyerno, kanya-kanyang departamento yan. Parang doon ako natatawa eh. Mga abogado yan, may nabasa ko mga abogado, mga magagaling, may mga PhD pa sasabihin. Uunahin pa ba natin ang impeachment ni Sara Duterte at yung ICC na yan, samantalang nagigera na sa Middle East? Anong ano doon? Anong connect? Ibig sabihin yan, titigil na natin lahat. Anong gagawin natin? Tutunga nga, maghihintay. Hindi po pwedeng habang
Tinututukan natin yung mga kapatid natin sa Middle East na naipit at naghahanda tayo sa anong maging epekto nito sa ekonomiya, ay meron din tayong impeachment. Ganun na baka bobo ang ating gobyerno para hindi magkaroon ng multitasking, 'di ba? Aba, ano 'yan, single issue government. 'Di ba dahil may giyera sa Middle East dahil na binomba na ng US ang Iran, titigil na natin lahat, 'di ba? Hindi na natin itutuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Parang anong koneksyon, 'di ba? Pag tinigil ba, parang ano 'yun? Parang konektado cause and effect. Sabihin ninyo, ang totoo lang, psychologically, kaya si Sara Duterte yun ang daldal kung saan-saan pungo ng kung anong sinasabi. Ah, tapos, ano, ah, dinidelay kasi takot na matuloy ang impeachment dahil may mga lalabas na ebidensya na maaaring talagang ipakapahamak nila. Sabi ko nga, kahit pa yan mapawalang sala ng Senado, kasi bilangan yan, forever damage na siya kasi lalabas ang mga ebidensya na magpapatunay na siya ay guilty pero hindi lang siya hinatulan dahil kakampi niya ang mga senador. So magagalit yun doon ng tao. Yun ang ayaw nila. Ako nga naniniwala itong mga nangyaring awayan na to ng mga DDS. Baka yan ay sinasadya din para may pag-usapang iba, malis ang atensyon. Sa halip na pag-usapan ay war on drugs, war of women ang pinag-uusapan, awayan ng mga asawa at kinakasama at mga short at nobya. Hindi ba? Sa halip na impeachment de Sara Duterte ang pag-uusapan kampihan ng mga DDS at nagbabangayan na. Di ba? Well, the people will not, I don't think that the people will be that stupid. Pinapanawagan natin ang pamahalaan sa nakumilos tayo na matulungan at maibisan ang pahirap sa mga kababayan natin na nasa Middle East at hikayatin pa silang umuwi na at kailangan ng tulungan. Pero hindi ibig sabihin na tigilan natin ang pagpapanagot sa mga dapat managot sa war on drugs at dito kay Sara Duterte sa impeachment. Dapat ituloy natin yan. Walang koneksyon yan. At yung mga taong galit na galit sa giyera, takot na takot, abay mag-isip kayo. Diba? Hindi pwedeng pag China, takot tayo sa giyera, pero pag doon, supported natin ang Amerika ng binobomba niyang Iran. At sana mandagdasal tayo na magkaroon ito ng mapayapang resolusyon. Okay? Mga ganyan na lang muna. Sana napagturo ko yung kaisipan, tapos yung mga puso at napabagong mga sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Sige. Kita-kita na lang ulit tayo sa, well, Miyerkules, baka hindi masyadong maaga din. Kasi ako nga po ay may biyahe na lang sa Miyerkules, but I'll try again to kahapon lang nagkaroon ng problema kasi nung nag-live ako ng Biyernes, hindi pa lang kahapon, na-upload ko lang ng Sabado kasi parang nagkaroon ng problema sa system. Anyway, may mga ganun eh. But I always try. Sige, kita na lang tayo sa Miyerkules. Lagi kong sinasabi, ingat po tayo lagi. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasaan man kayo sa loob, sa mundo ngayon. Okay? Muli, ako po ay i-like niyo at i-share niyo mga post ko kung di man dito sa social media, sa Facebook, para nakikita niyo na ang aking mga nafa-follow niyo ko. Kasi ganun po, shadow band ako. Ibig sabihin na ba, hindi ako masyadong binabato. Ang parusa sa akin, di umano ng FBI, hindi na binabato ang mga post ko. Masyadong lang rank na lower sa hierarchy. Okay? Sige. UP naming mahal. Ano mula sa aral? Magandang umaga sa ating lahat na nanonood ngayon ng live. Bye for now. See you Wednesday.